Hi Sir Casper. Ang pangalan ko po ay Nelson. Nangyari ito sa probinsya ng aking tatay noong nagbakasyon kami roon. Dito namin mararanasan ang kakaibang nilalang na mas mapanganib pa kaysa sa pangkaraniwang mga aswang. Meron kasi si tatay na bahay bakasyonan roon. Kubo lamang ito ngunit malaki at nahahati rin sa simentado. May kinalaman sa di gaano konkreto ang bahay sa aming karanasan. Hindi namin sukat akalain na sa bawat lupa doon sa lugar ay maraming lagim. Bumili ng malalaki ng 45 days na manok si tatay. Para kapag sumapit na ang kaarawan ni nanay ay kakatayin na lamang niya ito. 2 linggo na rin naman ang bibilangin bago ang kanyang birthday. Pero hindi na umabot ang mga manok, Sir Casper. Isang umaga, natagpuan na lang ni tatay na ulo na lamang ang natira rito. At ang ipinagtataka pa ni tatay kung bakit may bungkal sa lupa na siyang kinalalagyan ng mga kulungan. Para bang doon nang galing ang dumali sa mga manok. Naging malaking palaisipan iyon sa amin. Mabuti sana kung nawasak ang kulungan at pag-iisipan na lamang namin na baka aso o bayawak ang yumari rito. Pero hindi, Sir Casper. Walang kasira-sira ang kulungan. At ang tanging malinaw lamang sa amin ay galing talaga ito sa ilalim ng lupa. Kaya naman tinanong namin si Mang Domeng. Taga roon rin ang matanda at kaibigan ni tatay. Ayon rito, posibleng abwak raw ang gumawa nito sa mga manok. Para po sa kaalaman ng lahat, ang abwak ay isang uri ng aswang na may kakayahang maghukay ng lupa. Kadalasan, iyon ang kanilang ginagawa para mas mapabilis ang kanilang pambibiktima. Kung ang pangkaraniwang aswang ay sa bubong, ibahin mo sila dahil sila ay sa ilalim ng lupa dumadaan. Sa paramihan ng nadadaling hayop o kahit pabuntis, ang ganitong uri ang higit na mas maraming nadadali. Kaya kadalasan hirap tukuyin kung sino ang abwak dahil sa paraan ng kanilang pagtatago at syempre, ang kanilang kakaibang abilidad. Kaya naman napilitan na lamang si tatay na bumili ng bago. Sa loob ng bahay na lamang ito ikinulong. Pero may pagkakataon na tuwing gabi, meron kaming naririnig na kaluskos sa labasan. Hindi iyon galing sa damo o kahit sa mga dahon sa puno, kundi parang sa lupa. Yung bang may naghuhukay na ganon. Kaya naman inutusan ako ni tatay na tignan kung ano iyon. Nagdala ako ng flashlight tsaka lumabas. Nakita ko na wala namang hayop na posibleng panggagalingan ng ingay. Naglibot-libot pa ako sa lugar. Mayroong sapa malapit sa aming tahanan. Nilapitan ko ito at sinuri. May nakita akong butas sa lupa na kasing laki ng kamao. Sa tingin ko ay baka lungga lang iyon ng ahas o di kaya ay daga. Hindi ko na nilapitan at baka lumabas iyon at matuklaw pa ako. Alam mo naman yung kamandag ng ahas, mabilis kumalat. Kaya ang ginawa ko ay pumasok na ako sa loob. Inihayag ko sa kanila na wala akong nakita. Kaya naman natulog na ako. Ang usapan kasi namin ng aking mga magulang at mga kapatid, maliligo pa kami sa dagat. First time ko pa nga lang makakatampisaw sa tubig alat dahil sa kanila. Walang beach. Dahil sa kanila, walang beach. Dito sa probinsya, mura lamang ang entre at pati na rin ang cottage na rerentahan. Kinabukasan, iyon nga ang ginawa namin. Nagpakasaya at naligo sa dagat. Doon rin kami nagpiknik. Pero nang umuwi na kami at nang madaanan na namin ang sapa, wala sa loob na hinanap ko ang butas na nakita ko noong nagdaang gabi. Laking pagtataka ko dahil wala na ito roon. Which is,
Napaka-imposible dahil nga kasin laki iyon ng kamao tapos mawawala lang. Kaya may nabuong hinala sa aking isipan. Hindi kaya ito yung tinutukoy ni Mang Domeng? Kung ganoon ay kailangan naming mag-ingat. Mukhang malapit kami sa panganib. Kaya may naisip akong paraan ng mga sandaling iyon para makalaban sa ganong uri. Walang iba kundi ang bumili ng napakatalas na sandata. May kakilala si Mang Domeng na gumagawa niyon. Kaya iyon ang nilapitan ko. Ang sabi kasi ni tatay, 2 buwan ang bakasyon namin doon dahil walang klase ng mga sandaling iyon. Kaya talagang mahabang panahon pa ang pananatili namin doon. Mura lamang ang patalim na iyon na parang espada. Kaya nakabili ako. Sinubukan ko nga kung gaano ito katalas. Inundayan ko lang ng 3 beses na taga ang puno ng saging ay bigla na lang itong natibag. Kaya sa loob-loob ko ng oras na iyon, kapag meron talaga ulit nagtangka, hindi ito sasantuhin ng patalim na iyon. Kaya nga tuwing gabi kapag nakakarinig ako ng kaloskos, lumalabas agad ako, dala ang armas ko. Wala naman akong nakikita at agad na ring nawawala ang mga kaloskos. Kaya kapag may naririnig ako, hindi ko na ito nilalabasan. Unless kung talagang may nakita ako. Hanggang sa isang araw, habang nanguhuli ako ng hito sa sapa, malinis naman ito kaya pwedeng kainin. Nang biglang may lumapit sa akin na isang dalaga. Maganda ito, maputi, at may mala-artistang kagandahan. Miss, may kailangan po ba kayo? Tanong ko rito, sa lokal na dialekto. Kahit kasi laking Maynila ako, naturuan ako ng aking tatay. Nakakahiya naman, pero gusto ko sanang makadistorbo. Balak ko po kasing magtayo ng maliit na negosyo. May ipapatikim po ko sa inyo na banana cake. Kung pwede lang sana, sumadya kayo sa bahay namin. Ipapatikim ko lang po. Huwag po kayong mag-alala. Fritis lang po iyon. Siya nga pala, ako si Shendan. Pagpapakilala pa nito sa akin. Ganun ba? Ayos lang. Sige, pupunta ako. Patapos na rin naman ako. Ako nga pala si Nelson. Tugon ko sa kanya. Matapos ko makapaghuli, dinala ko ang kalahating timba sa kusina at sumanga ako kay Shendan. Nalaman ko na nasa bandang kakahuyan pala ang tahanan nito. Wala silang mga kapitbahay, kaya dito ako napapaisip. Papaano kaya siya makakapagnegosyo sa ganitong klaseng komunidad? Nang makapasok na ako sa kanilang tahanan, medyo nakakalanghap ako ng malansa. Parang amoy dugo na ewan. Pero hindi ko na lang pinansin iyon. Kaako, baka nagkatay lamang ng manok o kung ano pa mang hayop na kinakain. At dito ko rin nalaman na ang ina lamang nito ang kasama sa tahanan. Bagong gawa pa lamang ang banana cake. Kaya naman tinakman ko nga ito. Wala akong masabi sa sarap ng lasa, kaya napuri ko siya sa kanyang gawa. Maraming salamat, Nelson. Napakabait mo dahil malalapitan ka kaagad. Tugon sa akin ni Shendan. No problem iyon. Ako nga ang dapat na magpasalamat eh. Paano ba naman? Pinakain mo pa ako ng libre. Tignan mo nga oh. 2 slice yung binigay mo sa akin. Ang masasabi ko lang, pwedeng-pwede iyang inegosyo. Maaari ka nang magtayo ng maliit na bakery. Pero teka, huwag mo sanang mamasamain ang sasabihin ko ha. Ano ba iyon, Nelson? Nakangiti pa ring pahayag sa akin ni Shendan. Saan ka ba pupwesto? Kasi dito ay masyadong liblib.
Ibig sabihin, walang customer ang bibili. Dapat siguro ay maghanap ka ng pwesto na makikita ng mga tao. Biglang natawa ito sa sinabi ko. Ah, ganun ba? Meron naman akong magiging pwesto, Nelson, sa bayan. Sa bahay ng tito ko. Dati rin kasing may bakery ang tito ko. Ngayon na tinatamad na siya magtinda ay nakasara na iyon. Kaya naman, uukupahin ko iyon. Uwi ka nito. Ah, ganun ba? Mabuti yon. Marami pa kaming napag-usapan ni Shendan. Nariyang nagtanungan kami kung nag-aaral pa kami. Kaya sinabi ko, oo, nag-aaral pa ako. Kako, magpo-4th year na ako sa darating na pasukan. Samantalang si Shendan, nalaman ko na high school lang pala ang tinapos dahil sa kahirapan ng buhay. Namasukan lamang ito bilang kasambahay sa kanyang amo at dahil nakapag-ipon na siya, ngayon ay nag-resign na siya at magtatayo ng maliit na negosyo. Natuwa naman ako sa diskarte ni Shendan. Kahit na undergrad ito ay may diskarte pa rin sa buhay. Pero nilinaw niya sa akin na sa pagdating ng panahon ay mag-aaral uli siya. Ang sabi ko ay ayos iyon. Iba pa rin talaga kapag may tinapos at dadagdagan pa ng diskarte sa buhay. Nang napahaba-haba ang usapan namin, dito sumingit ang ina ni Shendan. Iho, gusto mo ba ng sinigang na baboy? Kakaluto ko lang. Alam kong hindi ka pa nanananghalian kaya dito ka na kumain. Pahayag ni Aling Edwina. Pero nakita kong nawala ang ngiti ni Shendan nang banggitin iyon ng kanyang ina. Napakunot noo ito habang umiiling. Hindi ma, huwag yan. Mayroon akong luto kanina, nilagang baka. Yun na lang ang kainin mo, Nelson. Pahayag ng dalaga. Dito tuloy ako nagtaka. Bakit parang yatang pinagbabawalan ako nito na kainin ang luto ng kanyang nanay? At grabe, napapaisip ako ng sobra. Kasi sa mga liblib na lugar, hindi gaanong uso yung karne. Pero bakit sila ay merong baka at meron pang baboy? Muli ay napapaisip ako kung bakit ayaw ako pakainin ni Shendan sa luto ng nanay niya. May mali ba sa pagkakaluto nito? Kaya naman kung ano-ano na lamang ang pumapasok sa aking isipan. Pinapili pa ako ng dalaga kung ano ang kakainin ko sa dalawa. Iyon bang luto ng kanyang ina o yung kanyang luto? Gusto ko sanang sabihin na pareho na lang, ngunit nasipat ko na masyadong nagseryoso ang mukha nito para sabihin ko iyon. Nakikita ko sa mga mata ng dalaga na piliin ko raw ang sa kanya, huwag sa kanyang ina. Hindi ko nga alam kung nagpapaligsahan lang ba ang mga ito sa kani-kanilang mga luto. Pero dahil si Shendan ang siyang nag-imbita sa akin, syempre, yung luto niya ang pinili ko. Mahirap na at baka magalit pa sa akin ang magandang dalaga. Binula ko na lamang si Aling Edwina. Ang sabi ko, mukhang masarap rin ang luto nito, gaya kay Shendan. Kahit na sinabi ko iyon ay nasilayan ko na nakasimangot ang matanda. Na tila ba nadismaya ito dahil hindi ang kanya ang pinili ko. Pero ang sabi ng dalaga, huwag ko raw intindihin iyon. Ganyan talaga ang kanyang ina. Hindi ko pa rin ganap na maunawaan kung bakit ganoon sila. Kung nagpapaligsahan ba sila o talagang iniiwasan ng dalaga na kumain ako ng luto ni Aling Edwina. Hindi ko naman magawang matanong iyon sa kanya at tila napipi ako. Nang matikman ko ang nilagang baka ni Shendan, muli akong namangha dahil napakasarap nito. Sa loob-loob ko ng mga oras na iyon, pwede na itong mag-asawa dahil sa sobrang sarap ng luto. Maya-maya pa, wala sa isip ko na matanong kay Shendan kung naniniwala ba ito sa abwak. Napansin ko na napatahimik bigla ang dalaga
At di nagtagal, tumugon rin naman ito sa aking inihayag. Nako, hindi ako naniniwala roon. Kwentong bayan lang iyan. Kung totoo man yan, dapat mag-ingat ka ha. Ewan ko ba Sir Casper, kung bakit nahihiwagaan ako sa kanyang inihayag. Para bang hindi bukal ang mga sinasabi nito sa akin. Ang nakakita ko lang na totoo ay yung binanggit niya na mag-iingat umano ako. Oo naman, mag-iingat ako. Sa totoo nga niyan, meron akong patalim na tatapos sa mga ganong uri. Oras na tumapak sila sa bakuran namin. Tugon ko rito. Sir Casper, na mga sandaling banggitin ko iyon. Nasilayan ko na namilog ang mga mata nito. Para bang ninenervyos ito. Pero hindi ko na lamang iyon pinansin. Kako, baka nagulat lamang ito. Siyempre, di ba pangkaraniwang tao lamang ako tapos haharap pa ako sa mga ganong klaseng nilalang. Abay masyadong delikado. Maya-maya pa ay nagsalita ang dalaga. Basta mag-iingat ka na lang ha. Hindi biro yung kakaharapin mo dahil 3 ang mga ganong uri dito. At dahil sa binanggit nito ay napakunotno ako. Hindi ko alam kung ano ba talaga. Kung naniniwala ba ito sa ganon o hindi. Ang sabi kasi niya ay hindi siya naniniwala roon. Tapos, paalalahanan niya pa ako na parang nagsasabing totoo ang mga iyon. Hindi nagtagal, narinig namin na nagsalita si Aling Edwina. Nasa kusina ito at parang may tinatadtad na karne. Hindi ko lang makita. Gawa ng may mga nakaharang na kurtina. Huwag ka nang mangahas na labanan iyon, iho. Kung totoo man sila. Abay, baka mapahama ka lang. Kung ako sa iyo, huwag mo na lang silang pakialaman. Humahagik-gik na pahayag nito. Nakita ko na lamang na napailing si Shendan. Nababakas ko na tila hindi sang-ayon sa inahayag ng kanyang ina. Ewan ko nga ba kung anong nangyayari sa kanilang dalawa. Kung sila ba ay mayroong samaan ng loob, kaya gayon na lamang ang namamagitan sa kanilang dalawa. Kaya naman nang matapos kong kumain, nagpasalamat pa ako sa dalawa. Napangiti naman sa akin si Shendan at kinamayan pa ako nito habang nagsasabing friends na raw kami. Kaya naman inabot ko ang kamay niya at sinabi kong oo, magkaibigan na kami. Kaibigan lang, walang dugdug-aa. Niyaya ko pa siya na kung may oras siya ay pwede siyang magtungo sa amin. Umuo naman siya sa akin na para bang pumapayag ito. Nung nasa bahay na ako, hindi pa rin ako makahuma sa kagandahan ng dalaga. Ang kagandahan niya ay parang isang anghel sa langit. Ngunit, alam naman natin na walang anghel na babae. Totoo ba yun? Hindi ko nga alam kung bakit sa kabila ng kanyang kagandahan, nakatira lamang ito sa gitna ng kakahuyan na parang ilag sila pagdating sa ibang mga tao. Pero hindi ko na lamang inintindi iyon ng mga panahong iyon. Kung ako kasi ang tatanungin, mas gugustuhin ko rin na nasa tahimik lamang na lugar. Malayo sa mga tsismosa na kapitbahay. Nang sumapit ang gabi, nagtaka ako dahil wala na akong naririnig pa ng mga kaloskos. At sa halip ay, yung pag-agos na lamang ng sapa sa di kalayuan. Sa tuwing naririnig ko nga iyon ay talagang nagpaparelax sa akin at nakakatulog ako ng mahimbing. Sa sumunod na araw, nabalitaan na lang namin na si Kuya Edward na siyang kaibigan ng tatay ko na nasa kabilang baryo ay nawawala raw ang mga alaga nitong itik. May nakita na lamang ito na bungkal sa lupa. Animoy doon nang gagaling ang yumari sa mga alaga ni Kuya Edward. Malakas ang kutob nitong abwak ang may gawa nito. Kaya naman talagang galit na galit si Kuya Edward. Sa oras raw na makita niya ang isa sa mga ito ay pupugutan niya raw ng ulo. Habang tumatakbo ang mga panahon ay parami ng parami
ang nadadali ng mga ganitong uri. Ang ilan pa nga sa mga ito ay buntis. Oo, hindi lang hayop ang niyayari. Pati na rin tao na nasa sinapupunan ay walang ligtas. Hanggang sa isang araw noon, birthday na nito ni Mama. Kaya niyaya ko si Shenda na magtungo sa amin lalo pat marami ring handaan. Pero ang ipinagtataka ko, hindi sumipot ang dalaga. Pero naalala kong nagbiro dati sa akin si Shendan at ang sabi, hindi raw siya makakatapak-tapak sa amin dahil merong pangontra. At dito ko naalala na marami nga palang bawang ang nakasabit sa aming tahanan. At wala sa loob na inalis ko yun isa-isa. Hindi ko nga alam kung bakit ko yun ginawa eh. Siguro ay naghahanap lamang ako ng katotohanan tungkol sa pagkatao ni Shendan. At hindi nga ako nagkamali. Nang maialis ko ang mga iyon ay siya namang pagdating ng dalaga. Kaya ang nangyari, may masamang kutob na ako para kay Shendan. Hindi kaya siya ay nabibilang rin sa tinatawag na abwak. Ang mga iyon lang ang sumasagi sa aking sentido. Nakilala ng aking mga magulang ang kaibigan ko. Maging sila nga ay namangha sa kagandahan nito. Mala-artista talaga ang dating. Maya-maya pa, dahil nagluluto pa lamang ang kapatid ko na sumunod sa akin, habang nagtatadtad ito ng bawang, nasisilayan ko ang itsura ni Shendan. Napapangwi ito at parang ayaw na ayaw ang samyo ng bawang. Napapahawak rin ito sa ulo na parabang nananakit iyon. Kaya naman tinanong ko siya kung ayos lang siya. Wala itong naging bukang bibig at tanging pagtango lamang ang ginawa nito at maya-maya pa. Nagmamadali na itong tumakbo palayo. Kaya naman nagtaka ako sa inasta nito. Puro na lang pagtataka. At ganoon na rin naman ang mga magulang ko at mga kapatid ay nagulat. Hindi ko na lamang sinundan pa si Shendan. Tingin ko ay mukhang may problema lamang ito na kinakaharap. Kinabukasan, may naging kwento sa amin si Mang Domeng. Ayon rito, noong gabi raw, may nakita raw siya na dalawang naglalakihang mga bayawak ang nag-aaway. Sa kulay, laki at sa mga mata pa lamang nito ay hindi ito mukhang ordinaryong hayop. Walang iba kundi ang mga abwak. Ang isa sa mga roon, tingin niya ay mabuti, kaya humahadlang ito sa pagkakalat ng lagim. Ang isa naman roon ay gusto ng kasamaan. Dito ako namangha dahil kahit pala ganoon ay mayroon din naman palang mababait, gaya rin naman sa tao. Kung may masama, mayroon rin namang may mabubuting kalooban. Mula nga nang mayroong kumukontra sa isang abwak ay wala nang ganoong nabibiktima ng mga tao o hayop. Pero magmula rin ito, hindi na sa akin nagpapakita pa si Shendan. Para bang iniiwasan ako nito. Hindi ko nga alam kung na-o-offend ito sa pagtadtad ng kapatid ko sa bawang o ayaw talaga nito sa akin na makipagkaibigan. Dahil bukod sa maitim, hindi rin ako biniyayaan ng kagapuhang Malapiolo Pascual. Samantala, isang gabi ay nakarinig na naman ako ng mga kaluskusan. Kaya naman lumabas ako at syempre, dala-dala ko rin ang sandata ko. At baka ako pa ang madali. Maya-maya pa, may nakita nga akong nag-aaway na dalawang bayawak. Ang isa roon ay duguan na, ngunit ang isa ay medyo duguan na rin. Kaya naman binunot ko ang patalim ko at tinakot ang dalawa na iyon. Ewan ko ba pero nakikita ko ang isa roon kay Shendan. Nang takutin ko nga ang dalawa, agaran ng mga ito na nagpulasan. Matatalino ang mga ito na parabang hindi pangkaraniwang bayawak. Sa sumunod na araw, nagulat ako sa nabalitaan. Paano ba naman? Natagpuan na patay sina Shendan at Aling Edwina. Puno ng kalmot ang kanilang mga katawan. Malalim raw iyon ayon sa mga nakakita na parang matatalas na kuko.
May kagat rin ang kanilang mga leeg. Kaya naman nang mabalitaan ko iyon ay talagang nalungkot ako. Paano ba naman kasi, kahit sa maikling panahon lamang ay naging magkaibigan rin kami. Mabait siya sa akin. At dito ko napagtanto nang himay-himayin ko ang lahat na ang mag-ina pala ay ang mga abwak. Sila yung nakita ko noong nakaraang gabi na nag-aaway ng mga bayawak. Nagbabagong anyo lamang ito tuwing gabi. Samantala, maraming nagsasabing pinasok raw ng magnanakaw ang mag-ina. Pero para sa akin ay hindi iyon katotohanan. Walang pumatay sa kanila, kundi sila lamang. Dahil gusto ng dalaga ang katiwasayan sa baryo, samantalang ang kanyang ina naman ay naghahasik ng lagim. Magkaiba sila ng pananaw sa buhay kaya nakakalungkot lang isipin na nagpatayan ang mag-ina. Tanging ako lamang siguro ang nakakaalam sa pagkatao ng dalawa, samantalang ang ibang tao ay ang pagkakaalam lamang nila ay pinatay ang mga ito sa sarili nilang tahanan. Hanggang ngayon po na may asawa at anak na ako, hinding-hindi ko pa rin malilimutan si Shendan, ang kaibigan kong aswang. Wakas. Nalalapit na ang kaarawan ng dalagang si Danica. Tuluyan na siyang maging ganap na dalaga at pakiramdam niya ay hindi siya masaya kung kailan papalapit na ang kanyang kaarawan. Tsaka patila siya isang kaperasong kandila na unti-unting nauupos. Naging madalas ang kanyang bangungot at madalas ay nagkakasakit. Ramdam niyang unti-unti ay namamanat na ang kanyang mga buto. Lola, baka may kanser po ako sa buto, kaya ako laging ganito. Nakakatakot, Lola. Kinalabutan si Lola Amelia nang sabihin niya iyon. Huwag ka namang ganyan, apo. Alam mo namang mahirap lang tayo. Huwag naman sanang ganyan. Halos maiyak na ang matanda. Simula pagkabata ay ito ang tagapag-alaga niya. Ang huling naalala niya sa kanyang ina ay 8 taon siya. Iniwan siya nito sa kanyang lola para magtrabaho. Subalit biglang naglaho na lang ng diretsahan. Hindi na siya naalala pa. Napabuntong hininga na lamang siya sa tuwing maalala ang kanyang ina. Hindi ito nagkakaroon ng oras sa kanya simula maliit pa. Iyon ang sabi ng lola niya. Uuwi lang ito mula sa trabaho at bibigyan ng pera para panggastos ang kanyang lola. Iyong alaala niya rito noong 8 taon siya ay iyon ang panahon na nawalan ito ng trabaho. Hindi rin iyon ganoon katagalan dahil nang may mag-alok ng trabaho hindi na ito nagparamdam uli. Lola, masakit talaga ang buo kong katawan. Ang trabaho ko lang naman ay tumayo at mag-assist ng bibili ng tsinelas. Ay naku apo, tumigil ka na lang sa trabaho mo kung ganyan. Baka kailangan mo lang ng pahinga. Utos ng kanyang lola. Hindi rin niya alam kung kulang nga ba siya ng pahinga. Parang lagi na lang umiinit ang kanyang buong katawan sa tuwing dapit hapon. Kaya kailangan pa niyang magbabad sa tubig. 3 buwan bago ang kanyang dibo. Hindi niya akalain na sisiputin sila ng kanyang ina. At halos hindi niya ito makilala. Bukod sa tumanda na ay naninilag na rin ito. Nanay, sambit niya. Anak, patawarin mo ko. Sambit nito sabay yakap sa kanya ng buong higpit. Bilang isang anak na nangungulila sa isang ina, ay sabik na rin siyang mayakap ito. Kaya walang salita niya itong niyakap. At napahagulgol sa nag-uumapaw na hindi maintindihang emosyon. Maging si Lola Amelia niya ay hindi matiis ang anak. Sobrang nahabag ito nang makita ang anak sa ganoong kalagayan. Napag-alaman nilang kaunti na lang ang natitira nitong buhay dahil unti-unti nang nilamon ng kanser ang buong katawan nito. At kaya ito napilitan na umuwi dahil palala ng palala ang sakit nito.
Dalawa sila ng kanyang lola ang salitan na nag-aalaga ng kanyang ina. Kahit paano ay gusto pa rin niya itong makasama. Mahal na mahal niya ang kanyang ina. Ito lang ang nasilayan niya ng saglit simula pagkabata. Wala siyang ideya sa kanyang ama. Wala rin naman siyang tatanungin patungkol dito. Isa lang ang makapagbigay sa kanya ng impormasyon. Walang iba, kundi ang kanyang ina. Subalit, paano naman siya nito mabigyang impormasyon mukhang galit ito sa kanyang ama. Isang umaga ay nadatnan niya itong umiiyak sa kama nito. Papakainin sana niya ito ng sopas, ngunit mukhang emosyonal ito. Kaya kinausap na muna niya. "Nay, kumain na muna tayo. Anong masakit sa'yo, Nay? Dadalhin ba kita sa ospital?" Sunod-sunod na tanong niya subalit umiling lamang ito at patuloy pa ring umiiyak. "Patawarin mo ko, anak Danica," sambit ng kanyang ina. Unang beses na tinawag siyang anak ng kanyang ina, simula nang dumating ito. Masarap iyon sa kanyang pandinig. "Nay, wala kang kasalanan sa akin. Huwag kang humingi ng tawad." "Wala akong kwentang uri ng ina. Kahit pag-aalaga sa iyo noong maliit ka pa ay ang lola mo ang gumawa. Hindi ko alam kung bakit wala akong puso ng mga panahong iyon. Hindi ko matanggap na naging anak kita. Napakasama akong ina sa iyo, kaya ito. Kinakarma na ako ngayon. Nay naman, kahit anong naging pangyayari noon, ikaw pa rin ang nanay ko. Huli na ang lahat para sa akin, Danica." "Anong ibig mong sabihin, Nay?" "Pagod na ako, Danica. Alam ko na ito na lang ang kaunting pagkakataon ko. Kaya nais kong malaman mo lahat ng katotohanan ukol sa buhay mo bago pa man ako mawala sa mundong ito." "Nay, gusto pa kita makasama ng matagal. Pero kung ang pagkawala mo sa mundong ito ang siyang pahinga mo, sige po, Nay. Ayos na kami ni Lola. Ako ang bahala sa kanya, Nay." Bilin niya sa kanyang ina na hindi na napigilang tumulo ang mga luha. "Anak, huwag kang mabigla sa sasabihin ko Aswang ang tatay mo. Hindi ako sigurado kung magiging kagaya kanya. Basta ang sigurado ako ay aswang siya. Patawarin mo ako kung nandidiri ako sa iyo noon. Iniisip ko kasing kagaya ka ng ama mo. Patawad, Danica. Hindi ko na dapat ginawa iyon. Anak kita, dugo at laman ko ang bumuo sa iyo. Ako dapat ang unang tao na tatanggap ng pagkatao mo. Kahit ano pa man iyon." Matagal siyang nakatulala matapos iyong sabihin ng ina. Naalala niya ang mga ininda niyang sakit. Maging ang pagiging maliwanag ng kanyang mga mata. Maging sa kadaliman ng gabi. Mahabang kwento pa ang mga nangyayari kung paano ang mga ito nagkarelasyon at naging bunga siya. Ngunit hindi na iyon natapos pa nang bigla nang maputol ang hininga nito. Tinawag niya ang kanyang lola Amelia. At sobrang pagkalugmok ang nadarama nito ng mga sandaling iyon. Kung gaano siyang nasaktan ay ganoon din ang kanyang lola dahil nag-iisa nitong anak ang kanyang nanay. "Lola, dibo ko na sa susunod na araw. Ang saklap naman at dibo ko. Ngunit pinaglalamayan ang nanay." Hagulgol niyang wika sa kanyang lola. "Ganoon talaga, apo. Hindi natin hawak ang buhay nating mga tao. Kung kukunin na ang hiram nating buhay, wala tayong magagawa kundi ang tanggapin na ito." Sagot nito. Wala siyang magawa kundi ang tanggapin na ang pagkawala ng kanyang ina. Ang masaklap na regalo sa kanyang dibo. Kung kailan maayos na ang relasyon nilang mag-ina, ay tsaka naman ito lumisan. Araw ng dibo niya.
Pinaglalamayan ang kanyang ina kaya walang pagdaraos na magaganap. Ilang araw na siyang nagpupuyat kaya ng gabing iyon ng kanyang dibo ay minabuti niyang magpahinga. Ilang araw na ring masama ang kanyang pakiramdam. Hindi niya inasahan na magigising siya dahil may isa pang magigising sa kanyang katauhan. Unti-unting bumabanat ang kanyang mga buto. Nagliliwanag sa dilim ang kanyang mga mata. Ramdam niyang paghaba ng kanyang uso at dila, maging ang paghaba ng kanyang mga pangil at mga ngipin. Naalala niya bigla ang huling ibinunyag ng kanyang ina. Anak siya ng aswang. Hindi na siya magtataka pa kung bakit bigla na lang siya maging anyong parang aso. Minana niya ang dugo ng kanyang ama. Dugong halimaw din siya. Sobrang taas niyang tumalon. Lumabas siya ng kwarto at sa bintana siya dumaan. Uhaw na uhaw siya at dati pa niya itong iniinda. Ngunit hindi niya ito mapagtanto. Ito pala iyon. Sariwang dugo at laman pala ang kanyang hanap. Busog na busog siya nang makasalamuha ang isang bastos na tambay sa kanilang lugar. Mukhang lasing ito. At pauwi pa lang sa ganong oras ng gabi. Hinarang niya agad ito. Nang mag-amok ito ay doon na niya dinakma sa leeg. Hindi binitawan hanggat hindi maputol ang malaking ugat. Inubos niyang sipsipin ang lahat ng dugo nito. Nakahanap na siya ng paraan kung paano bigyang leksyon ang mga lalaking bastos. Tiyak na marami-rami pang mga nakahilerang mga bibiktimahin. Kaya tiyak na laging busog ang halimaw na nananahan sa kanyang katauhan. Matapos maubusan ito ng dugo ay diretso na siyang umuwi dahil busog na naman siya. Iyon nga lang at anyong halimaw pa rin siya. Hindi niya alam kung anong oras siya maging normal. Hanggang sa magbubukang liwayway na. Doon lang naging normal ulit ang kanyang anyo. Kaya mabilis siyang umuwi ng bahay. Iyon din ang araw na libing ng kanyang ina. At mas hindi niya inasahan na sa mismong libing ng kanyang ina ay sisipot ang kanyang manliligaw. 15 anyos lang siya nang magsimula itong manligaw. Tila nakabantay yata ito sa kanyang dibo. Ang sabi kasi niya dito ay hindi siya magpapaligaw hanggat hindi pa siya nakapagdibo. Ronnie naman, respetuhin mo naman ang libing ng nanay. Reklamo niya rito. Ayos lang Danica, handa naman akong hintayin iyon. Magalang na sagot nito. Wala siyang magawa sa katigasan ng ulo nito. Mas lalo pa nga yata itong naging makulit. Lumipas sa mga buwan at itong si Ronnie ay patuloy pa rin ang pangungulit sa kanya. Bahala nang aabot sila ng pagiging matanda. Basta sagutin lang niya ito. Ronnie, ano ba? Hindi mo ba ako tatantanan? Ayaw ko nga nang may nakabuntot sa akin. Bakit ba ang kulit mo? Ayaw ko sa'yo. Hindi yata kita matitipuhan. Ipagpaamanahin mo na pero sa iba ka nalang manligaw. Paliwanag niya sa binata. Danica, huwag mong sayangin ang pagkakataong ito. Ako lang ang totoong nagmahal sa'yo. Huwag ka nang maghanap pa ng iba. Kahit aabot pa ng ilang buwan at taon ang pagsundo at hatid ko sa'yo, wala akong pakialam. Mapapatunayan ko lang sa'yo na mahal talaga kita. Tigilan mo ako, Ronnie ha. Hindi ko hiniling na ihatid at sunduin mo ako sa pinagtatrabahoan ko, ano ba? Sinabi ko na sa iyong ayaw ko ng nobyo. Pabayaan mo na ako sa buhay ko. Singhal niya rito. Subalit nagmatigas lang ito. Sobra-sobra ang pagkahumaling ng binata sa kanya. Sa ilang taon ng pagbuntot nito sa kanya, tila mas lalo pang nadagdagan ang pagkahumaling nito sa kanya. May isang binatang bagong nakilala ni Danica. Kasakayan niya ito sa boss habang pauwi sa trabaho. Iba ang pakiramdam na kasama ito kaysa kay Ronnie. Hindi rin niya maipaliwanag kung bakit ganoon na lang ang loob niya para kay Ronnie. Gayong napakabait naman ito. Talaga lang mabigat ang loob niya sa lalaki. Hindi kagaya kay Lemuel na sobrang gaan ng loob niya dito.
Kaya nang ligawan siya ng binata ay pumayag na rin siya. Isang gabing sinundo siya ni Ronnie ay nagulat siya ng galit na sumugod ito at bigla na lang sinuntok ang kasamang si Lemuel. Kitang-kita ang galit sa mukha ni Ronnie na tila ba walang balak na tigilan sa pambubugbog si Lemuel. Ano ba Ronnie? Tigilan mo na si Lemuel. Baka mapatay mo siya. Saway niya sa binata. Papatayin ko naman talaga siya. Walang ibang makalapit sa'yo kundi ako lang. Ako lang. Galit na sigaw nito. Sino ka ba? Anong atraso ko sa'yo? Tanong ni Lemuel dito. Iyang paglapit mo sa pinakamamahal kong si Danica. Iyan ang atraso mo sa akin. Kaya kung ako sa'yo, layuan mo na siya habang maaga pa. Tumawa lang ito sa banta ni Ronnie. Kayang-kaya rin itong makipagsuntukan kaya walang alinlangan itong inundayan ng suntok si Ronnie. Inakala kong tiyo o kapatid ka ni Danica. Kaya ako nagtimpi na wag pumatol. Iyon pala ay galit ka lang na naungusan kita sa buhay ni Danica. Galit na litanya ni Lemuel habang inuundayan ng magkasunod na suntok ang kaharap na binata. Nagsisigaw si Danica para humingi ng tulong, ngunit walang katao-tao sa parting iyon. Mas lalo lang siyang natakot ang makita ang mukha ni Ronnie na unti-unting nag-ibang anyo. Hindi ito nalalayo sa kanya. Napagtanto niyang isa rin itong aswang kagaya niya. At upang maprotektahan si Lemuel mula sa pagiging halimaw nito, ay kailangan niya itong labanan. Aswang laban sa aswang. Tatantanan mo na kami. Sigaw niya kay Ronnie. Katulad ang kanilang anyo. Ang pagkakaiba ay ang kanilang buhok. Mahaba at magulo ang kanya. Danica, Ronnie, halimaw kayo. Mga aswang kayo. Tanong ng sobrang gulat na si Lemuel. Kahit halimaw ako, ay may puso pa rin ako na totoo kong magmahal. Hindi kagaya mo. Puro ka babae. Pati si Danica. Gusto mo pang maging koleksyon mo. Galit na sumbat ni Lemuel. Hindi makakibaw si Lemuel, samantalang gulat naman si Danica. Totoo ba ha, Lemuel? Sumbat agad ni Danica. Siyempre, hindi. Agad na tanggi nito. Natural, hindi mo aaminin. Sino bang tangang magnanakaw ang aamin? Kung ikukulong din. Masamang tumitig si Danica kay Lemuel. Tila nahalata ng binata na galit sa kanya si Danica. Kaya kumaripas ito ng takbo. Gusto iyong habulin ni Ronnie ngunit pinigilan siya ni Danica. Ano ba? Napakapakialamero mo. Saway ni Danica. Hindi pwedeng makatakas iyon. Ikakanta tayo nun sa mga tao na aswang tayo. Totoo namang aswang tayo. Mapapahamak tayo, Danica. Kasalanan mo. Bakit ka kasi biglang nagpalit ng anyo? Pwede mo namang sabihin na hindi ka pa aswang. Hindi kumibo si Ronnie. Talagang hindi na nito napigil ang selos at galit. Hindi nito kaya na makikita si Danica na may kasamang ibang lalaki. Matagal ka na bang aswang? Wala sa sariling tanong ni Danica. Oo, simula pagkabata, buong angka namin ay aswang. Kaya hindi na ako nagtaka kung bakit ako ganito. Ikaw, alam ko na aswang ka rin. Kaya nga lagi akong nakabuntot sa iyo. Kahit pa noong kabataan mo. Hindi mo pa noon alam na isa kang aswang. Alam ko na isa kang aswang talaga. Katulad ko dahil naaamoy ko ang dugo mo. Mahabang kwento ni Ronnie. Hindi umimik si Danica. Wala siyang magawa kundi ang makipaglapit na lang dito dahil iyon ang kanyang katulad. Dito hindi siya mapapahamak at sigurado siyang mahal na mahal siya
dahil simula pa noong 15 anyos siya ay buntot na ito ng buntot sa kanya. Kinabukasan, pumasok si Lemuel sa trabaho ngunit hindi ito umiimik sa kanya at halatang iniiwasan siya. Iyon din naman ang kanyang expectation. Na bigla na lang itong magiging malamig sa kanya at isa pang kanyang pinag-alala ay baka ipagtsismisan siya sa mga kasamahan nila na isa siyang aswang. Nang gabing iyon ay nagulat siya nang may babaeng sumalubong kay Lemuel. Pagkalabas nila sa mall na kanilang pinagtatrabahuan, napagtanto niyang totoo ang sinabi ni Ronnie. Naloko nga siya ni Lemuel. Mabuti na lang at maaga itong nabisto. Saktong dumating si Ronnie at kitang-kita niya kung paano matakot si Lemuel. Nagmamadali itong umalis at simula noon ay hindi na bumalik pa sa trabaho ang binata. Mabuti na rin iyon. Mananatiling ligtas siya sa kanyang sekreto. At ang mahalaga, hindi sila nang aabuso. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Kasi wala nang kasunod at ang mababasa na lang ay ang wakas.